Good Vibes Saturday sa inyo, mga kapuso! Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Cellphone, smart TV, air fryer at rice cooker. Masakit sa bulsa kung iyong pakikinggan pero lakasan po ang volume ng TV dahil lahat yan pwede mo raw mabili sa halagang piso. Asan yung pito mo? Dito, ma! Aba, teka, ihanda na ang iyong mga barya-barya at punta na rito sa bodega sa Quezon City. Umaga pa lang, mahaba na ang pila sa bodegang ito sa Commonwealth Market. Magsisimula na po tayo. Meet Francesca Madriaga o mas kilalang Mommy Cheska, ang utak sa likod ng bagsak presyong bodega. May pinunta na ako ng isang supplier. Naglilinis po siya ng bodega. Tapos may nakita ko mga itatapon na mga items or i-dispose na items. Tapos, imbes na itapon niya, hiningi ko na lang. Since sa tingin ko naman, mapapakinabangan po yung items, trinay ko po siya i-live. Tapos, meron po sa comment section na nag-comment ng baka pwedeng piso na lang yan. Then, ayun po, nag-start po ako na ipapiso sale ko po yung iba ko pong nakuha. Pero maniniwala ba kayo na itong dinudumog ngayon na tindahan Buy one, take one po. nagsimula lang noon sa live selling kung saan ang mga tumatangkilik, mabibilang mo lang sa isang kamay. Nung nag-start ako magnegosyo po, halos wala po talaga naniniwala. Tapos tatlo lang yung viewers ko sa live, 5 lang. Nag-start po talaga ako sa scratch. Pinag-livean ko po is parang bakanting lote lang siya or parang tambakan lang po siya ng mga gamit. Hindi raw naging madali para kay Cheska na marating ang kinalalagyan niya ngayon. Lalo pa at ilang trabaho na ang nasubukan niya para lang kumita. Sales lady po ako dati sa department store po. Tapos habang hindi pa on duty, ikot po muna ako din sa mismong mall po. Tapos offer lang po ako ng mga dala ko pong mga frozen products. Lumaki po kasi ako broken family. Tapos nung bata kasi ako, nagrebelde po talaga ako. Doon rin ako natuto sa buhay na makisama, na kailangan ko rin dumiskarte ng para sa sarili ko. Nag-start ako magbenta po ng mga sampagita, ganyan, tas mag-ihaw-ihaw. Pero sa daming araw ng pinagdaanan ni Cheska, dito siya pinakamasaya sa pagtitinda. For as low as piso! Walang duda, sa loob ng 3 taon na pag-online selling, eto na ngayon ang kanyang negosyo. Dinudumog ng mga parokyano. Sino ba naman kasing hindi maengganyo rito? Ang shampoo at kape na desachet na madalas ibinebenta sa supermarket na 50 to 60 pesos per dozen, dito, bagsak presyo. Kada sachet na nga, pwede mong mabili ng piso. Tapos yung ibang mga delata or mga sardinas, yun po kasi yung pinakakailangan ng mga tao ngayon. Kaya naman ang mga item na ito, madalas maubos. Ika nga ng mga seller, pamigay. Pero hindi ka ba niyan malulugi, Cheska? Below SRP po talaga lahat ng products po namin since direct po kami sa mismong suppliers. Dinadirect ko po sila mismong kausapin para po makapag-deal. Nagpapatong lang kami ng malit na tubok. Pero hindi lang mga yan ang ibinebenta ng mura. Dahil pati gadgets dito, di hamak daw na mas abot kaya kumpara sa iba. Bagsak presyo na, may dagdag pakulu pa ha? Dahil kung gusto mo raw makascore nito sa halagang piso, ang gagawin lang, maghintay ng promo days nila. Unang customer! Pasok! Kung saan ang first 3 customers sa pila, matik, may chance na agad na makapili ng isa sa mga ipinamamahaging piso deal. Ayan si Mama ang ating winner ng ating papisang cellphone. Papisang speaker. Congratulations po. Yan, tuloy-tuloy lang po tayo ha. At hindi lang yan, ang customers 4 to 100 sa pila, may pagkakataon ding makapag-uwi ng papremyo sa halagang piso. Congratulations po. Sa gitna ng maraming tao sa loob ng bodega, may isang customer na pumukaw sa atensyon ni Cheska. Hanggang sa... Hindi alam ng pamilya ko na pumila ako kay Jessica. Ang
lamang si Susan sa mga customer na nahandugan ng libreng gadget mula kay Cheska. Kuya, gusto mo ba ng bagong tablet? Ang 27-year-old na si Reynal Manalo naman, hindi lang piso, kundi libreng nakakuha ng tablet. Dahil lang sa tanong kung ano sa Filipino ang orange. Kahil. Meron kang libreng tablet! Kaya ang napanalo ng tablet, ibinigay niya sa anak ng kanyang girlfriend na pumapasok daw ngayon sa eskwela. Ang sweet naman, Reynal, ha? Maraming salamat po sa mga. Pero wala nang masusweet pa sa sangkaterbang pamigay items ni Cheska. Ang lahat daw ng ito, paraan niya para magpasalamat sa lahat ng mga tumatangkilik sa kanyang negosyo. Bukod po sa pagpapasalamat namin sa mga followers namin, syempre rin po, nagpapatong lang kami ng malit na tubo kahit papano po makabili sila nung gusto nilang items po. Talaga namang ang bagay na ibinigay mo sa iba, biyayang babalik din sa'yo. Kaya salamat sa mga produktong bagsak presyo. Maraming kababayan natin ang nakikinabang dito. Isang feel-good kwentuhan na naman ang ating pagsasaluhan dito sa Good News. Isa na namang kwento ang aantig sa inyong mga puso. Oras na sumakay po sa akin yan, obligasyon ko na po sila. Sidekick ng isang rider sa biyahe, isang bibe. Ang tawag niyo sa akin? Sir po, di ba mail po kayo? Di maganda to eh. Ay, pambabastos mo sa akin! Isa na namang eksperimento ang susubok sa ating mga kapuso. Wala, kita yung sampalit mo kami. Hindi aso, hindi pusa. Ang kasama ng isang rider sa biyahe ay isang bibe. Paano kung nagpa-deliver ka ng pagkain? Yan namang tao, nasa kaya yun? At imbes na tao ang bumungad sa'yo, ang sasalubong, isang itik? Uy! Ginagawa mo dyan? Trending sa social media ang delivery rider na ito na naglalakad sa isang mall. Pero ang work body, hindi tao o aso, kundi isang itik. At uniformado pa itong sumusunod sa kanyang amo. Ang delivery rider na si Christian, natuntun namin sa Angono Rizal kasama ang kanyang itik na si Kwak Kwak. Ako nga pala si Christian Navarro Lacson, rider po ako. Meron kasi yung time na yung alam mo yung gusto mo nang may makakausap. Kaya nabili ko siya, gusto ko siya alagaan para kasakasama ko sa pagtatrabaho. Madalas mang kinagigiliwan, may ilan pa rin daw na hindi natutuwa kapag kasama niya si Kwak Kwak. Meron mga establishment na pinapapasok naman siya kaya lang ayaw paglakarin. Gusto nila buhatin mo. Lalo na sa mga bilihan ng mga gamit, ayaw nila papasukin. Pwede ba picture? Sa kabila nito, mas marami pa rin naman daw ang natutuwa sa kanyang kaibigang itik. Kwento ni Christian, bata pa lamang siya, ay mahilig na raw siyang mag-alaga ng mga hayop. Pero higit daw sa pagiging alagang hayop ang naibibigay ni Kwak Kwak sa kanya. Pero minsan malungkot din ng buhay natin eh. Makakawala din ng pagod pagkasama at lungkot pagkasama mo siya. Si Christian kasi, nakapag-asawa na raw noon. 3 buwan pa lamang sila ng kanyang misis ay nagbunga na ang kanilang pagsasama. Pero 2 taon lamang ang itinagal ng kanilang relasyon. Kasi nakikitira lang kami sa bahay nila noon. Parang nabaliwala din yung gusto kong maging ama ba sa kanila. Pero hindi ko magawa yung gusto ko. Kaya naisipan kong umiwalay ng tirahan ba, umupa sa iba. Pero dahil hindi sang-ayon ang kanyang dating misis sa pagbukod, ay tuluyan silang naghiwalay. Dala pa niya ang kanilang mga anak. Siyempre malungkot. Lagi ko na lang pinagdarasal na siyempre minsan gusto kong makatabi sa pagtulog. Pinagdarasal ko na lang sila na nasa mabuting kalagayan sila palagi. Tsaka malayo sa mga sakit. Ako naman, pinangako ko sa sarili ko na kahit na magkahiwalay kami, pag-aaralin ko sila. Pero si Christian, muling sumubok sa pag-ibig. Si Rija, long distance relation kami, nasa Dubai siya, siguro since pandemic. Hanggang ngayon, 14 years kami ng girlfriend ko na si Rija. Sa gitna ng pangungulila sa mga anak at sa kasintahang si Ria,
Dumating daw si Kwakwak. Malaki raw ang ipinagbago ng buhay ni Christian. Kung dati, ibinubuhos niya sa trabaho ang buong araw niya, ngayon, nagkaroon daw siya ng ibang libangan sa buhay. Ang buhay ko kasi lagi kong minamadali eh. Nung simula nung makilala ko si Kwakwak, naging smooth ng takbo ng buhay ko, pati pag-iisip ko. Medyo nakaka-relax kasi siya pagka kasama ko siya. Nagiging masaya na rin ako pag nakikita kong nagiging masaya yung ibang tao na nakakita sa kanya. Proud parent na nga raw ang pakiramdam niya sa tuwing pinagkakaguluhan ng alaga. Kaya ang pagmamahal ng isang ama na ibibigay niya kay Kwakwak. Nakikita ko si Kwakwak hindi lang pamilya, hindi lang pet, hindi lang kaibigan. Andiyan kang pinapakain mo siya, pinapaliguan. Pagmamahal na hindi ko naibigay sa mga anak ko. Tinuturing ko rin siyang parang tao, kahit hayop siya. Ang dating mag-isa sa buhay, ngayon ay may kasama na sa kanyang paglalakbay. Pati sa trabaho, tila assistant na raw niya si Kwakwak. Pagka-deliver ko sa CS ko, magugulat sila na may kasama akong itik. Kilala nila si Kwakwak eh, kasi famous siya sa may TikTok. Okay? Alis na tayo? Nung 3 days old pala siya, dito siya nakalagay. Nung medyo lumaki na, naisipan ko na na gumawa ng ganitong upuan. Kaya dito ko siya nilagay. Nung una, nilalagyan ko siya ng tali kasi kailangan niyang ma-practice muna. Pero nung medyo tumagal-tagal na, nagbabalance na siya. Kahit nung maliit siya, dinadayapiran ko na yan para pag makita man ng guard, hindi nila sisitay. Nasasabihin ko, meron siyang diaper. Every 1 hour dumudumi yan. Kasi every oras ko kasi pinapakain yan. Pag nagpaparamdam na siya na nagugutom siya, bali maingay siya tapos tinutukan niya yung mga makikintab, silver, mga singsing. Ngayong araw na nga, may mission daw sina Christian at Kwakwak, ang magpamigay ng pagkain sa mga tao. Matagal na nga raw itong panata ni Christian bilang food delivery rider. Naks naman! Nabibigay ko akong pagkain, kasama ko po si Kwakwak. Kahit konti, makapagbigay ako lang siya sa mga tao. Ano kaya ang say nila kay Kwakwak? Ngayon na nangyari sa buhay namin dito. Alak-alak plastic. Ayos na ayos. Tama-tama, biglo-biglo ko na. Kaya, Sobrang saya. Tuwa. Ay, salamat Sige po. sir. God bless. Thank you. Kasama ko si Kwakwak para makapagbigay kami ng konti. Kwakwak na makakilala mo ng pala. Para kay Christian, hindi lang basta bibe si Kwakwak, kundi isa na ring partner at kaibigan. Si Kwakwak kasi para siya yung naging way ko para makonek sa mga tao. Nung nakilala ko siya, marami na kumakausap sa akin. Natutuwa kasi ako pag yung ang daming nagpapapicture, ang daming natutuwa at saka nagiging masaya pag nakikita nila. Ang ating mga alaga, hindi lang basta mga hayop na ating kasakasama, kundi partner na rin na katuwang natin sa buhay. Okay? Kapag may komosyon, mangingialam kaya ang iba o mananahimik na lang? Alamin po sa ating eksperimento. Love wins! Salitang madalas nating marinig sa ating mga kapusong miyembro ng LGBTQIA+ community. Gaano man kabukas na ang mundo ngayon para sa pantay na karapatan, may ilan pa ring hindi nauunawaan ang kanilang ipinaglalaban. Nariyan din ang mga hindi pamilyar sa mga pronoun o kung paano ang tamang pagtawag sa kanila. Gaya ng pinag-uusapan ngayong post sa social media nitong mga nagdaang linggo. Ito ang hugot ng ating eksperimento ngayong Sabado. Ano kaya ang magiging reaksyon ng ating mga kapuso kung makasaksi sila ng pagtatalo sa pagitan ng miyembro ng LGBTQIA+ community at ilang individual? Magiging #LoveWins pa rin kaya? Para sa unang eksena, ang ating kasabwat na si Izam magpapanggap na waiter sa isang restaurant na maghahatid ng cake sa ating kasabwat na si Didi na isang trans woman. Pero kunwari nagkamali sa pagtawag dito. Happy birthday, sir. Ito na po yung cake niyo. Agad namang iinit kunwari ang ulo ni Didi dahil tinawag na nga siyang sir, pati ang kulay ng kandila, blue ang ibinigay. Ano to, blue candle? Lalaki? Tignan mo ang outfit ko. Kakapasos ka. Sorry po, ma'am. Pasensya na po. Kakampi
Kakampi ba sila sa nagagalit na customer o makikisimpatya sa nagkamaling staff? I-roll yun na natin ang Good News Camera. Good afternoon po, sir. Happy birthday po. Wait, kuya, wait lang. Ano pa pakiulit nga po? Sir po. Sir, ganito ang itsura, sir? Saka, bakit lang cake hindi lang binigay mo sa akin? Di ba ang request ko pula, pink? Kuya, ganito suot? Main? Nag-import ako sa birthday ko, tapos tatawagin mo akong sir, tapos magbibigay ka na ganito? Sorry po. Kakasar naman eh! Sorry po. Kunin mo to! Yan o! Yun nakakatawa, kuya, ha? Ang mga nakakarinig sa eksena, napapalingon na. Meron pang kinuha ang cellphone at binidyohan ito. Hanggang sa may lumapit na babae at kinumpronta ang mga nagtatalo. Sandali lang, te. Kasi nakakaano Kasi eh. ano siya, nabastusan siya. Birthday niya kasi ngayon. Happy birthday. Pasensya na that you experience this. Naunawaan ko na we have to educate people. Siguro yung mga tulad ni Kuya, biktima lang din siya ng lipunan na napaka Hindi kasi, te. homophobic. Yeah, I understand. I really understand. I'm an ally. Time to reveal na sa ating mga kapuso. Yung nangyari po ito sa experiment, ito po yung camera po na. Si ate na tumulong, hindi na napigilang umiyak. And I understand naman the feeling of LGBTQIA na for the longest time they've been oppressed. Pero at the same time, you also cannot fully blame the people who are not yet educated. Kung hindi pa lumapit si ate, pupunta na rin ako. Kaya ako nagbibideo kasi part kami ng LGBT rin. Pwede ko kasing i-send dun sa sa grupo namin dun sa LGBT para mabigyan rin ng sanction kung sakali yung mga katulad ng ginagawang gan na mali. Salamat sa inyong pagtulong mga kapuso ha. I-take two natin ang eksena. Ano pa kayang reaksyon ng ating makukuha? Good afternoon po, sir. Happy birthday po from staff po. Wait, pakiulit nga po. Pakiulit nga. Ang tawag niyo sa akin? Sir po, di ba mail po kayo? Basta ang tawag mo sa akin. Pasensya na po ah. Sorry po. Saka, bakit kulay blue yung kandila na request ko? Di ba pink? Hindi ko po alam, sir. Di po ako aware. Sorry po. Di maganda to eh. Nakikita mo to. Ay, pambabastos mo sa akin! Hey, ano yung ginagawa mo? Pinabastos yung ano ah. Hindi kahit na mali ginagawa mo eh. Hindi! Hindi. Ganito suot namin! Tatawagin kami, sir? Pero kahit na, hindi ko yan. Layuan na lang. Ayaw mo na. Mga kapuso, acting lang po. I-reveal na natin sa kanila ang eksena. Kasi nakita ko parang binato niya yung cake. So, naawa ako dun sa waiter. Siguro kung may argument sila, okay lang. I-resolve nila through argument. Pero yung mambabato ka ng cake, mambabastos nila. They have the feelings na so kailangan natin respect yun sa kanila. May mga different views kasi yung mga tao din. So, yun lang kailangan i-balance. Salamat po ha sa inyong pag-aksyon. Para naman sa ating susunod na eksena, babalik na rin natin ang role ng mga kasabwat. Ang setup, ang mga kasabwat naman natin na sina Gian at Didi, babastusin ang kasabwat na si Izam. May makikialam kaya at ipagtatanggol sila? Balik aktingan na! Fitting area? Fitting area. Ipipit niyo yan? Yes. Bakit? May problema po ba dito? Dapat yung panlalaki yung kunin nyo, hindi yan. Talaga kuya? Oo, Bibiro ka ba? di naman bagay sa inyo yan. Kasi hindi naman kay babae. Palitan nyo yan. Marami pang lalaki rin na pwede sa inyo. Ang mga magkakaibigan na ito ay napatigil ng marinig ang pambabash ni Kuya. Homophobic. Oo, nagulat. 2024 na eh. Parang dapat tanggap sila sa lipunan. Sarili nilang katawan yan, so they have the rights to wear any clothes that they want. Sa sumunod na eksena, may isang miyembro rin ng LGBT community na nainis sa kanyang mga narinig. Di naman bagay sa inyo yan. Di ba pang babae yan? Babae naman kami. Hindi kayo babae, lalaki kayo. Bakit naman masama ba magsuot ng ganito? Hindi nga bagay sa inyo. Panlalaki, dapat ang sa inyo. Pang babae. Oo. Hindi, Bawal ba kayo lalaki pa magsuot rin ng naman eh. No, I'm not men. Lalaki pa rin kayo. Ay, nako. Sabi daw,
Paano sinasabing totoo? Lock, ito yung sampalit ko mukha. Sa init ng kanyang ulo, umiwas pa ito sa aming kamera at kinailangan pang habulin ng aming team. Tinatawag po kaming lalaki, nakita nilang mahaba buhok namin. Dapat di siya ganun. Kung may respeto siya sa bilang LGBT, dapat respeto siya ng maayos. Pagsabihan nila para hindi umabuso yung taong mga nambabasa sa amin. Hindi siya about sa identity ng isang individual na pag tayo ay nakakakita kasi ng scene or scenario na may isang napapahiya or na parang natingin natin is kawawa. Ang natural tendency ng mga individuals ay tumulong para ma-de-escalate na. Salamat po ha sa inyong opinyon, mga kapuso. Ayon sa LGBT rights advocate na si Reggie Ann Inis, ang ganitong pangyayari hindi naman daw dapat humantong sa matinding pagtatalo. Ang bawat karapatan ay may kaakibat responsibilidad. Hindi pwedeng, para makuha mo yung karapatan mo, ay kailangan mong manapak ng karapatan ng ibang tao. Kung hindi mo alam kung paano mo i-address yung isang tao, pwede ka magtanong na, paano po ba namin kayo pwedeng i-address? Mr. po ba or Miss? Ano man ang kasarian, lahat tayo pantay-pantay. Ipaglaban ang karapatan kapag nasa tama, basta hindi makakatapak at makakasakit ng iba. #LoveWins, mga kapuso! Noong nakaraang linggo, ang bansa hinagupit ng Super Typhoon Karina na mas lalong pinalakas pa ng habagat. Ang resulta, baha sa iba't ibang sulok ng Maynila at karatig probinsya. Halos lahat ng 29 na barangay dito sa bayan ng Kalumpit sa Bulacan ang apektado ngayon ng matinding pagbaha. Kaya marami sa ating mga kababayan stranded sa daan. Katulad na lang sa North Luzon Expressway o NLEX. Pero may natatanging kwento sa NLEX na pumukaw sa aming atensyon na kahit nasa kalagitnaan ng unos, nakapaghatid pa rin ng good vibes. Anong kwentong good vibes ito? Viral online ang post na ito kung saan makikita ang uploader na si Mitch Bautista noong kasagsagan ng bagyo. Isa siya sa mahigit kumulang 30 pasaherong na stranded ng mahigit 15 hours sa loob ng isang bus. Papasok kasi ako nun sa trabaho, bandang Malolos Crossing. Doon ako nakasakay kay Kuya Danilo. Hindi ko alam na baha na pala nun sa NLEX. Na-stranded man sa gitna ng bagyo, ligtas naman daw ang lahat ng pasahero. At ang kanilang hero raw ng araw na yon, ang kanilang driver. Natagpuan ng Good News Team ang sinasabing driver sa bayan ng Kalumpit, Bulacan. Ang 39-year-old na si Danilo Magdalas Jr. Unang apply ko po dito sa 2019. Inabutan po kami ng pandemic at nag-resume lang kami nitong 2022 hanggang ngayon. Sa araw na ito, sasamahan namin si Danilo sa pagpasok niya sa trabaho. Pagkatapos makapagbihis, mag-aabang siya ng bus na masasakyan niya papuntang terminal sa Caloocan. Ang ruta po namin mula Apalit, dadaan po ng Kalumpit, Malolos, Tabang hanggang Caloocan na po yun. Dahil sa iyong kabutihang loob sa gitna ng bagyo, may sorpresang pasahero ka, Danilo. Good morning po, ma'am. Good afternoon. Hello po. Yan naman kita nakita. Ay! Si Ma'am. Naalala niyo po Oh, thank you, mama. Para po sa inyo. Ay! Thank you po, ma'am. Grand reunion kasama ang pasaherong si Mitch na lubos ang pasasalamat sa iyo. Basta good vibes, sagot po namin yan. Tunghayan ang susunod na kwento na siguradong magpapangiti sa inyo. Good morning po, ma'am. Good afternoon. Hello po. Yan naman kita nakita. Ay! Si Ma'am. Naalala niyo po Oh, thank you, mama. Para po sa inyo. Ay! Thank you po, ma'am. Grand reunion kasama ang pasaherong si Mitch na lubos ang pasasalamat sa iyo. Bakit ba? Bago na ako tulugan. Para comfortable ka sa mahaba mong biyahe, kuya. Hindi raw makakalimutan ni Danilo ang araw na yon. July 24, 2024, sa gitna ng pananalasa ng bagyong Karina. Hindi raw akalain ni Danilo na may ipit ang kanyang minamanehong bus sa hagupit na dulot ng bagyo.
Nung malapit na po kami sa Paso de Blas, hindi na kami gumalaw na andar. Alas 8 na ng umaga, hindi pa rin kami nakakaalis. Yung panahon po na yun, talaga po napakalakas ng ulan. Dahil iniisip ang kalagayan ng kanyang mga pasahero, naisipan niyang gumawa ng improvised portalet. Tapos kinausap ko po yung mga taong nakaupo dito kasi po gagawin po nating CR to para makaihi po yung mga kasamahan nating babae. Niladlad ko po yung mga kortina. Pila-pila na sila ron. Kaya ko tiisin yung uhaw, yung gutom. Hindi ko talaga kayang tiisin yung pag-ihi. Kaya laking ginhawa nun sa akin. Aba, lumabas ang pagiging likas na pagiging maparaan nating mga Pilipino. Pero hindi lang daw rito nagtatapos ang magic ni Danilo nung araw na yon. May con po akong Type-C. Yung gusto pong mag-charge, labas nyo po kasi may extension po ako doon. Bali, 3 pa yung naka-charge ulit doon. Nagkaroon pa ng instant charging station sa loob ng bus. At may libreng pakain pa sa mga pasahero ang ibang nadaanan nila. Si Danilo, sinigurong makakarating ito sa kanyang mga pasahero. Merong galing Baguio, magdi-deliver daw po sila ng pagkain dito sa Metro Manila, na-stock na sila. Kahit kalakasan ng ulan, kinuha ko yun para mapakain ko lang yung mga pasahero ko. So ginawa na naman ng paraan ni Kuya Danilo, nakahanap siya ng nagbigay ng pagkain sa dapat for catering, pinamigay na lang sa amin. Makalipas ang mahigit kumulang 10 oras na pagka-stranded. Nakaalpas na rin ang bus sa Paso de Blas. Noong bandang alas 5, nag-open na po yung NLEX na pwedeng mag-U-turn lahat ng gustong bumalik. Pero kung akala ni Danilo, tapos na ang kanilang kalbaryo, may pahabol pa si Bagyong Karina. Never-ending stranded pala. Pagdating namin dito sa may boundary po ng Valenzuela, may Kawayan, inabot po kami doon ng alas 8 na mahigit ng gabi. At dahil ayaw ni Danilo na magutom ang kanyang mga pasahero, yung mga dumadaang vendor, tinatawag ko yun para po makabili sila kahit itlog o tubig. Nilapit niya kami dun sa mga vendors. So may mga vendors din kasi na naglako para makabili kami. nakakaubos naman yata ng energy ang mas stranded ng ilang oras sa kalsada, Danilo. Tsaka di ko po pinatay yung makina kasi nga po, wala naman pong bintana yan kulob po yan ng salamin. Baka masuffocate kami doon. Mabuti na lang, ang baon mong humor hindi nauubos. Lagi ko po kasi silang kinakausap. Pagka may pagkakataon, binibiro ko sila. Kahit pa paano, gumaan-gaan naman yung pakiramdam nila, mawala yung takot nila, tsaka yung inis nila. Si Ma'am Mitch pala to. Thank you, Ma'am Mitch, ha. Yung pagpapasaya niya sa amin, wala rin siyang nagawa, pero hindi siya nawalan ng pag-asa na makauwi kami. Hindi siya naubusan ng joke. Pagdating po sa may tabang, isa-isa ko na po silang binaba doon. Kung saan ko po sila sinakay, di na po namin sila siningil ng bayad. Salamat sa iyong malasakit sa mga pasahero, Danilo. Oras sa sumakay po sa akin yan, obligasyon ko na po sila. Hindi ko po sila pagkakaitan ng tulong. Sumakay sila sa akin ng buong puso nila. Kailangan buong puso ko rin po sila tanggapin sa loob ng bus ko. Actually, no umaga pa lang, nag-offer na kayo na gumawa ng CR doon. Mukhang marami-rami kayong napag-usapan, Danilo at Mitch, ha? Mga takot na napalitan ng pasasalamat. Charge to experience, ika nga. Laking pasasalamat ko talaga na swerte pa rin ako na sa kanya ako nasakay nung araw na yun kasi hindi nga talaga kami pinabayaan. Hinatid niya pa rin kami malapit sa bahay namin. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging masiyahin, maparaan, at matulungin. Anumang unos o delubyo ang ating hinaharap, basta't magkakasama, hindi tayo nagpapatinag at nananatili pa ring matatag. Operation Kabutihan pa rin tayo sa ating Good News Movement. Ihanda na po ang mga kamera at abangan ang mga mabubuting gawa. Kapag may nangailangan, tulungan. Kapag may nasaksiyang kabutihan, kuhanan. Anumang pagtulong sa kapwa, i-video mo at isend po sa aming Facebook page o itag ang aming Facebook account. At baka ang video na nyo ang aming ipalabas sa susunod na Sabado. Dahil basta pagtulong sa kapwa, #pang-good news yan. Naway naaliw po kayo sa mga hatid naming kwento. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na Sabado. Ako po si Vicky Morales. Tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan.